Sa oras na ito, usapan naman natin ang tungkol sa mga relihiyon at kung ano ang tunay na relihiyon na dapat doon tayo kabilang. Okay, tingnan natin ang sinasabi ng Wikipedia tungkol sa relihiyon. Babasahin ko po, sabi dito, ang relihiyon o sa English is religion. Ang religion ay isang katipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay sa sangkatauhan at sa spiritualidad at minsan ay moralidad. So, yan ang sinasabi ng Wikipedia tungkol sa relihiyon. At kapag tinignan natin, iba ng grupo ng mga anghel ay isa itong kalipunan na kung saan ay may sinasamba sila. Ibig sabihin ng mga anghel ay may religion. Okay? So mamaya natin pag-uusapan yan. Pagkatapos pag-uusapan natin ang mga tunay na propeta, yung kanilang relihiyon. Isa-isahin muna natin yung mga relihiyon. No? Yung Christian religion, alam niyo po ba, ng Christian religion ay napakaraming denominasyon. No? Ang daming hati-hati yan. Pero pag tinignan mo, yung kanilang relihiyon nagpaghati-hati, iisa lang yung base nila. Tingnan natin ang mga Muslim. Ang Muslim ay marami ding hati-hati sila. And ang Buddhism religion, ang Taoism religion, ang Judaism religion, so yan, ang daming mga relihiyon. Pero ang relihiyon na pag-uusapan po natin, yung relihiyon na kung saan mayroon talagang tunay na kaligtasan. Ano pong relihiyon yon? Yun po ang relihiyon ng mga tunay na propeta. At mamaya tignan natin, ano ang pangalan ng relihiyon ng mga tunay na propeta? At kapag natuklasan po natin kung anong pangalan ng tunay na relihiyon ng mga propeta, at dapat doon tayo maging kabilang sapagkat ang mga tunay na propeta, sila po ay mga naligtas. Lahat po ng relihiyon ay nagtuturo yan ng kaligtasan. Pero tingnan po natin ang relihiyon ng mga propeta. Okay? Narito po ang mga 10 pangunahing paniniwala ng mga sinaunang tunay na propeta. Number 1, si Yahweh lamang ang nag-iisang dakilang may likha. At mababasa natin ito sa Isaiah chapter 44 verse 24. Makikita din natin sa Jeremiah chapter 33 verse 2 and 3. Isaiah chapter 46 verse 9, Isaiah 43 verse 10, and Joel 2:32. Hindi ko na babasahin isa-isa yung mga verses na to. Tandaan niyo po itong mga verses na to sapagkat ito po yung mga patunay na ito yung nilakaran ng mga propeta. At kung gusto natin maligtas, sundan po natin itong mga ito. Okay? Alright. Number 2. Si Yahweh lamang ang nag-iisang tagapagligtas. At makikita natin to sa Isaiah chapter 43 verse 11, Isaiah chapter 45 verse 22. So, tandaan nyo, ang mga propetang ito ay naligtas. Okay? Lahat po ng mga tunay na propeta ay nasa paraiso na langit. Pangatlo, si Yahweh lamang ang dapat sambahin. No, ay makikita natin sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 26 and Deuteronomy chapter 4 verse 16, 17, 23 and 24. Ito po yung nasa 10 utos. And pang-apat na pangunahing paniniwala ng mga tunay na propeta, ang Sabat o yung pang-7 araw. Okay? Ang Sabat ni Yahweh ay ika-7 araw at dapat ipangilin. Yan. Ang mga propeta, lahat po yan ay nangingilin ng araw ng Shabbat. Genesis chapter 2 verse 1 to 4, Exodus chapter 20 verse 8 to 11, Ezekiel chapter 20 verse 20, Leviticus chapter 23 1 to 3, and Isaiah chapter 66 verse 23. Panglima, pinagbawal ni Yahweh ang pagkain ng baboy, isdang walang kaliskis at iba pang mga hayop na bawal kainin ayon to sa Leviticus chapter 11 verse 1 hanggang 46. Pang-anim, handog na sinunog ay kinalulugdan ni Yahweh. Makikita natin yan sa Genesis chapter 4 verse 4, Genesis chapter 8 verse 20 hanggang 21, sa Leviticus chapter 1 verse 10 hanggang 17, Leviticus chapter 3 verse 15 to 16, Leviticus chapter 6 verse 19 to 23, and Ezekiel chapter 43 verse 27. Ito po yung mga practice, no? Mga paniniwala at practices ng mga tunay na propeta. Verse 7.
Ang banal na insenso ay kinalulugdan ng alyon Yahweh. Makikita natin yan sa Exodus chapter 30 verse 34 hanggang 36, bilang 16 verse 46 hanggang 48, and 2 Chronicles chapter 13 verse 11. Ito po yung paghandog ng insenso na kinalulugdan ng dakilang may likha, na ito po ay ginagawa ng mga una tunay na propeta. Pangwalo, pagpapatira pa sa pagsamba ay ganap na pagdakila at pagsuko sa dakilang may likha na si Yahweh. Makikita natin ito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 3, bilang chapter 20 verse 6, and Genesis chapter 17 1 to 3, and sa Awit 95 6. So ito po yung mga verses na kung saan makita natin na ang mga tunay na propeta, kapag sila ay sumasamba na nalangin, sila po ay nagpapatira pa. Ang pangsyam, ang paghirang sa mga pari ni Yahweh, Exodus chapter 30 verse 30, Exodus chapter 29 verse 8, Malakias chapter 2 verse 7. Ito po ay makikita natin, naging practice din po ito ng mga una at tunay na propeta. Ang pangsampu ay nagsusunog, may isinusugong propeta, may isinusugong propeta, 2 Chronicles chapter 24 verse 19, Amos chapter verse 7, Isaiah chapter 12 verse 10, kung saan ito po yung mga practices ng mga relihiyon ng una at tunay na propeta. At kung ito po yung gagayahin natin, tutularan natin kung saan sila nakarating, yun din po ang ating mararating. Okay. Ngunit ang mga aral na ito ng mga propeta ay kontra sa mga aral ng mga Kristiyano, Muslim. Narito po ang ilang mga ebidensya. Okay, tingnan po natin. Ang mga paniniwala ng karamihang Kristiyano, una, 3 persona. Diba? Naniniwala sila sa Ama, Anak, Espiritu. Pangalawa, si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Kontra po ito sa aral ng mga propeta, no? Sapagkat sa aral ng mga propeta, isa lang ang tagapagligtas, no? Samantalang sa Kristiyano, ang tagapagligtas ay si Jesus Christ. Pangatlo, 3 persona ang sinasamba. Samantalang sa mga propeta, isa lang. Ang dakilang may likas na si Yahweh, na mababasa natin sa 10 utos, Exodus chapter 20. Pang-apat, linggo ang pangkalatang pagsamba. Wala silang Shabbat, o ang Shabbat nila ay linggo. Samantalang ang tunay na propeta ay pang-7 araw, ito po yung Sabado. Hindi po unang araw. Ang unang araw po ay linggo. Pero ang ika-7 araw, yun po ay Sabado. And pang-anim na ginagawa ng mga Kristiyano, wala silang handog na sinunog. Pera ang ibinibigay bilang handog. Kaya pag sinabing tithes and offering, yung tithes pera yun, yung offering pera pa rin yun. Okay? Samantalang sa mga propeta, iba po yung sinasabing tithes, iba yung offering, yung burnt offering, yung sinusunog, no? Yung handog na sinunog. Okay? Then pang-7, wala nang literal na insenso, kundi panalangin na lamang. Samantalang ang mga tunay na propeta, sila po ay nagsusunog ng insenso para sa dakilang may likha na si Yahweh. Pangwalo, hindi na mahalaga ang pagpapatira pa. Tayo at upo na lamang. Yung mga Kristiyano, maraming ganyan. May luhod din sila, luhod. Pero yung sandali-sandali lang yun. No? Tayo, upo, tapos ang huli ay may konting luhod, pero walang pagpapatira pa. Pang-siyam, ang pagpapari sa Katoliko, ngunit sa iba ay pastor at bishop lamang. No? Iba po itong kultura at practices ng mga Christian. Pang-10, wala nang propetang isusugo, pastor at bishop na lang. Bagamat may sinasabi silang prophetic ministry, pero pastor po ang tawag nila. Okay? Wala na po yung talagang sinasabing pare. Prophet. Malinaw na napakalayo ng paniniwala ng mga Kristiyano sa paniniwala ng mga propeta. Ito'y kontra sa tunay na aral na ipinahayag ng dakilang may likha sa kanyang mga propeta. Kaya pag tinanong natin, bakit nagkaganito ang kanilang mga paniniwala? Tingnan natin ang dahilan. Dahil sa mga tinik at lason na makikita natin sa New Testament. Ayon sa kasaysayan, ang Roman Catholic Church ang bumuo ng New Testament noong 397 AD. Ginawa nila ito upang ang mga tao ay hindi na bumalik sa mga interest at aral ng Old Testament. Marami silang ginagawang mga pagbabago sa mga talata at dinagdag
At dahil na rin sa mga pagsasalin-salin ng New Testament ay nagkaroon ng mga maling pagsalin at pagbabago. Kaya't malinaw na dahil sa mga kontrang aral na ito ay hindi ligtas ang mamuhay sa mga ito. Kaya baka ikapahamak lamang ng inyong kaluluwa sa halip na kayo po ay maligtas.